Public Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, At Radyo Pilipinas World Service. mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ika-22 ng buwan ng Marso taong 2026. Kamusta po ang bawat isa sa inyo ngayong hapong ito? At inaanyahan namin kayo na subaybayan at pakinggan ang ating talakayan hanggang alas 4 po tayo ng hapon ngayon. At tayo ay napapanood live po sa Facebook at YouTube
live streaming sa Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid, at tayo ay napapanood for the box, Digibox, at napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At syempre nais nating pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez, ang ating Director Fernando Sanga ng Presidential Broadcasting Service, at kasama yan ng ating Station Manager Sir Alan Alyanige, at ni Sir Ray Sampang, technical side Sir Oli Lopez, Ma'am Joy Timidan at si Ma'am Tess Ramirez. At syempre dito sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Kasama yan ng mga chapter administrators natin sa buong kapulungan nationwide. Mahigit 100 chapter siya na kasama ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? Napaka-special ng ating talakayan ngayon dahil ito ay naging talakayan na natin nung kamakailan, pero bibigyan din natin ito dahil ito ay talaga namang programa ng ating Philippine Red Cross para sa pagpapanatili at pagpapaganda ng ating kalikasan, ha? Dahil ang Red Cross ay katuwang sa mga ganitong proyekto. At pero bago yan, kasama natin, ang lagi natin dito kasama sa ating ika-20 season, ang ating butihing Governor Corazon Alma de Leon. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. At pasimula ng programa, nais kong basahin ito. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. At tamang-tama, ang topic natin ay Green and Circular Economy Project ng Philippine Red Cross. We are proud to have Ms. Ariana Garchitorena, National Project Coordinator, Circular Economy National Headquarters. Nandito na siya. Ms. Allen Penales, Chapter Project Coordinator from Zamboanga City. Yes. Nandito siya, Zamboanga City Chapter. And of course, Mr. Edison Castos, Community Development Officer, Zamboanga City Chapter. Meron pa bang isang hindi ko natawag? Okay na po sila. Tatlo po sila. Okay na? Okay po. Sige. Simulan na natin, ang pagbatiin mo muna si Ariana Garchitorena. Greet muna tayo sa mga listeners natin. Ayan, welcome. Ariana, si Ma'am go Ariana. Ariana Grande. Good afternoon po. I'm Ariana Garchitorena po. As mentioned po ni GovCora kanina, ako po yung current National Project Coordinator ng Green and Circular Economy po. So, to greet everyone, good afternoon po, and sana ma-enlighten kayo sa aming discussion regarding po sa aming project. And then of course, Miss Allen Penales, Chapter Project Coordinator from Zamboanga City Chapter. Greet ka muna, Allen. Aileen ang naiba. Yes po. Yes po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Ako po si Aileen Penales from Zamboanga City Chapter at ako po ang Chapter Project Coordinator ng Zamboanga City. Ayan, may kasama pa pala sila. Nasa Zamboanga kayo, no? Live kayo sa Zamboanga Chapter. Okay. Si Miss Edson Castos, Community Development Officer, Zamboanga City Chapter. Greet ka muna. Ayun, magandang hapon po sa lahat po na nakasubaybay. Ako po si Edson Castor. Ako po yung Community Development Officer po na naka-assign din po sa Zamboanga City. Magandang hapon po. So Castor, hindi Castos. Tama? Castor po. Castor, okay. I-correct natin. Sorry, thank you. Akala ko gastos. Anyway, yung isang bisita nating nakaputi, magpakilala kayo kasi Ayan wala yata. dito ang pangalan nyo. Ayan po yata yung beneficiary nila. Okay. Pakilala na lang kayo. Apo. Pakilala kayo, ma'am. Ako pala si Ma'am Annabel Hortilano,
isa sa beneficiary sa Red Cross. Yan. Oh, Okay. magandang hapon. Atilano mga Hortilano, taga- ma'am. Ha? Hortilano. 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 With H. Okay. Okay. Dire-diretso na tayo, no? Sinong unang magpapaliwanag ano ang patungkol sa Circular Economy Project ng Philippine Red Cross? Ayan, si Go Ma'am ahead, Ariana. Ariana. Hello po ulit. So, magbibigay lang po ako ng quick background kung ano po ang Okay. Circular Economy Project. So, bali po, ang layunin po ng aming proyekto ay syempre po gusto namin makabuo ng sistema, hindi lang po sa Red Cross, pero to assist din po ang ating mga communities at ang ating LGU kung saan ang goal po namin ay hindi lang makabawas ng basura, pero mas ma-enhance po natin yung goal na nagbabawas ng basura at the same time kumikita po ang ating mga waste collectors at beneficiary dito. Tapos, isa pa po dito, gusto po namin magpaunlad na ang basura hindi lang po dapat siya mapunta sa landfill. Kaya po naging focus ng aming project ay single-use plastic. Kasi nakikita po namin na marami pong technical na pagsasanay na ginagawa pero ang single-use plastic hindi po gaano nabibigyan ng importansya o tinatapon lang po siya basta-basta. So, ginamit po namin yung agencies na nakapaligid po sa atin para magkaroon ng goal na sa single-use plastic pwede pala namin tong ipunin at makatulong po na magbigay ng livelihood sa ating mga waste collectors at informal waste collectors. So yun po yung pinaka-goal ni Circular Economy ay syempre bigyan po ng livelihood at syempre mabawasan ng ating mga basura. So yun. Maganda ang layunin ng programang ito, pero sino-sino ang mga katuwang ng PRC sa programang ito at ano-ano ang dapat maging posibleng outcome ng proyektong ito? Go ahead, Ariana. So, ang aming naging project partners po dito ay syempre unang-una ang LGU. So, nakipag-partner po kami kay Navotas, Manila at kay Zamboanga City po. Sila po yung LGUs na naging partner natin para po at maging smooth ang magiging flow ng ating proyekto. Isa pa po sa naging partners natin ay syempre ang ating mga waste collectors, ang naging beneficiary natin. Hindi naman po namin magagawa yung buong project kung hindi din po nag-assist si LGU sa atin sa paghahanap ng ating beneficiaries. Kaya po na tupad ang goal natin na kailangan po natin na mabawasan o mabawasan ng basura at the same time mas mabigyan ng awareness campaign ng ating community dahil po nagkaroon tayo ng partnership with LGU at ang beneficiaries po ang gumagawa nito sa ating community. Definitely may pera sa basura. Pero ang gusto ko malaman, kailan ito sinimulan at kailan nagpapatuloy pa, kailan matatapos? Nag-start po yung ating project ay December 2022. Nung nagsimula po yung project, more on, syempre po, naghahanap pa po ng beneficiaries, nag-gathering po kami ng data. Kaya po umabot tayo hanggang ngayong March 31, 2026 kung kailan magtatapos na ang ating proyekto. But at the same time po, kahit magtatapos na to, nakakuha po kami ng commitment sa ating community at LGU na kahit tapos na po ang project, ipagpapatuloy po nila ito sa communities nila. Saan namang mga lugar isinagawa ang proyektong Circular Economy Project at bakit sa mga lugar na ito ang isinagawa ang programang anong naging basis? Bakit dito ginawa ang Circular Economy? Yung tatlo po nating area ay may mga barangay po tayong napili sa Navotas, Manila at saka po sa Zamboanga City. Para po sa Navotas, meron po tayong 4 na barangay. Ito po ay ang Barangay Dagat-Dagatan, Barangay Kaunlaran, Barangay NBBN, at saka po ang Barangay NBBS proper. Sa Manila naman po, ang partner natin ay ang Barangay Baseco. At para naman po kay Zamboanga, meron po tayong Barangay Ayala, Tulungatong, Maasin, at saka meron din po tayong ano yun sa? Ano pa po yung isa nating barangay?
Ano yung sa Ni pambarangay? Kawit po. Ayun, Kawit. Barangay Kawit at Recodo po. Ayan, sa So, Sambuanga. meron po tayong 5 area kay Zamboanga din. Ang naging ano naman po natin sa mga areas na ito ay sila po ay patuloy nagiging partners natin sa ating engagement. So pumasok po sila sa pagde-develop ng sarili nilang solid waste management plans, at saka po yung ating beneficiaries ay naging awareness advocates po para sa mga basura. Oo. Parang sinagot mo na yung katanungan kong isalarawan at salaysay paano isa't isa isinagawa at ipinatupad ang programang ito. Dahil sinabi mo yung mga lugar na ginawa ito, pero siguro ano-ano ang naging challenges na hinarap ng programang ito, kasi it is raising the awareness ng mga tao, pero nakita ko yung mga taong merong ginagawa na doon sa mga lugar na to at pinaigting nyo na lang para maging truly ang title nyo, Green and Circular Economy Project. At kaya naman sumama ang Philippine Red Cross dito ay dahil naglalayon tayong tumulong sa problema ng kahirapan at saka tumulong sa problema ng ating mga high cost ng mga services, high cost ng prices. Kaya siguro ito yung sagot mo sa ano-ano mga naging challenges na hinarap ng programang ito, Ariana. Isa po siguro sa pinaka naging challenge para sa akin at saka sa aming team is dahil po sa WASH po ang isa sa implementer ng ating proyekto. So under WASH program po, meron kami program na tinatawag na FAST, which is Participatory Hygiene and Sanitation Transformation. Ito po yung activity, ma'am, na ginagawa namin sa ating proyekto. Ginagawa po siya sa community. Dito po kasi, tinatry namin i-classify yung behavior ng community at ano yung behavioral change na pwede nating maging aspeto kung paano natin mas mapapatibay yung ating proyekto. Siguro po ang isa sa pinaka-challenge dito ay per area, syempre iba-iba din po ang kaso na pinagdadaanan. At iba-iba din po ang behavioral aspect o change na kanilang gustong ipahayag. So para po sa akin, isa yun sa nakita kong pinaka-naging challenge. Pero syempre po baka po yung team natin sa ground, si Zamboanga City, meron din po silang share na naging challenge sila dahil sila po yung pinaka-implementer sa community. Baka din Kaya po tamang-tamang mag-focus tayo sa Zamboanga City dahil si Aileen Penales, Chapter Project Coordinator siya from Zamboanga City. Siguro ikwento mo, paliwanag mo, ano ang ginagawa ninyo dyan sa Zamboanga City sapagkat maunlad na probinsya o siyudad ang Zamboanga City. At si Edson naman ay Community Development Officer ng Zamboanga City. Magkatuwang kayo na kailangang makita anong nagawa ni Aileen at anong nagawa ni Edson. Go ahead, Aileen. Okay. Tapos mamaya tanungin natin yung beneficiary. Sige. Aileen, ikaw muna. Paano tungkol sa proyekto? Sige po. As Chapter Project Coordinator. Sige, ma'am. Dito po sa Zamboanga City, no, tinutulungan po namin ang aming beneficiary upang makamit po ang ating goal ng project at goal din po natin para sa kanila. Example na lamang po ang isang activity namin na incentive scheme. Ito po ay ginagawa po ng mga association namin. Nagko-collect po sila ng mga single-use plastic at ito po ay kanilang nililinisan at dinadala po sa recycling company upang doon po ay ma-recycle po ang kanilang collected plastic. At ang goal naman po doon ay mabawasan po ang single-use plastic na nakakalat po sa daanan or nakakalat po sa kanilang community. So nakakalinis pa, nagiging pera pa. Correct? At si Edson naman, Community Development Officer ka, no? Ano yung effort nyo to motivate, to encourage yung taga Zamboanga, I suppose yung mga mahirap na komunidad na tumulong sila para maging green at saka sabi nga
maging circular economy. Edson, go ahead. Yes po ma'am. No. Actually ma'am, isa po sa mga challenges po talaga namin dito ma'am, is to change the behavior po ng mga tao. Kasi marami nagsasabi ma'am na tungkol sa basura kasi is paulit-ulit na lang. So and then nag-came up kami ma'am na nakabuo kami ng isang association sa isang barangay na kung saan nakikita ng mga tao ma'am kung ano yung ginagawa nila ma'am at ano yung epekto na nangyayari sa barangay nila ma'am. For example ma'am, isa sa mga association na is si Kawit Avengers wherein si Ma'am Annabel yung chairman doon. So based sa aming nakuhang details ma'am or ideya sa kanila ma'am, dati ma'am nakapagtapon sila ng basura around 10 to 15 sacks. And then, nung pumasok na si Circular Economy, ma'am, since natuto na sila mag-segregate, itapon yung mga dapat itapon, at itabi yung dapat itabi na pwede pang pagkakitaan. So ngayon, ma'am, nasa 2 to 3 sacks na lang sila, ma'am, per week na pagtapon nila. So isa yung sa mga eye-opening, ma'am, na pwedeng makita ng mga tao sa komunidad, ma'am, na may changes din para talaga, ma'am, na pwedeng magbago yung buhay nila, ma'am, kung sila ay makikihalubilo or tutulong po sa proyekto namin. Isa din po, ma'am, Sige. At sa gitna nito ay isang beneficiary na nakita mo na ang kanyang suot ay puti, kaya busilak, malinis. Kaya ikukwento naman niya paano siya na-involved dito. Siguro ikwento mo, pakilala ka muna kasi wala ang pangalan mo sa aking script. Sige. Ma'am, before siya magsalita, ma'am, si Ma'am Annabel Kasam is from Zamboanga City talaga. So yung pinaka main dialect niya, ma'am, is Chabacano. Chabacano? Okay naman mag-Chabacano siya, ma'am. Tapos ita-translate lang po namin. Magsalta ka ng Chabacano. Titignan ko kung maunawaan ko. Go ahead. Yo si Annabel Hortilano, ma'am. Uno de beneficiary de Red Cross. Entra kami na un Red Cross por casa kundi among kapitan na baryo. And then, daw interesa kami por casa con el Red Cross kay among komunidad cerca na playa, mucho basura tan anot mga empty bottle. Daw interesa kami. Pati ayuda ikil ka namon kung mga pobre ta pwede tamin asisen. Kami tamin ayuda tamin kami hasta el plastic bag ta ichakil mga peskaw ta pwede kami limpia para menos siya dawong basura. Na Red Cross siya aprende kami man segregate. Kaya pwede kami disiplina diamon mismo. Cuerpo pakimodo buta costumbre por pakimodo buta na buen lugar el basura para buta na landfill, pati pwede para asesen. Amo si kalamo niyo, pwede kami aprende na Red Cross. Marami ba kayo? Are you many sa inyong lugar na kasali na or engaged na sa project na ito? Saka mga ilan? Kami ma'am, antes kami yan registered, 25 lang kami. Taligay kami 40 na di amon member. So yung mga members, dati konti, nadagdagan na. At siguro nagpapatuloy pa sa pagdagdag. Overall, nakita ko na maganda at dapat ma-focus ang interes ng mga tao sa ginagawa sa Zamboanga City. Alam mo, kailangan meron tayong mga model cities na ipapakita anong ginagawa ng community para improve nila ang kanilang sarili. Pero siguro, Edison, magbe-break muna tayo. Hindi, maya, mga 5 minutes ahead, po. 5 minutes pa po, ma'am. Meron lang paparanin ng tayong tanong bago tayo mag-commercial break. Ang sabi lang po, ito po bang mga ginagawa nyo dyan sa Zamboanga, Sir Edson, tsaka Ma'am Eileen, ay pagkatapos nilang kolektahin ang mga basura, yung mga single-use plastic, binebenta. So meron silang kinikita. Tapos pangalawa po, sa isang koleksyon, ilan daw po ang kailangan nilang makuha? Parang quota. Parang ganon. Hindi, tsaka dapat ang resulta kalinisan. Opo. Kasi habang may mga basura, hindi magiging malinis. Opo. Pero simula ang objective din ay maging malinis ang komunidad. And Zamboanga is a very beautiful city. So magandang maging modelo. Alam ko maraming bulaklak dyan, maraming
maraming pwedeng magawa sa Zamboanga. Mm. Kaya naniniwala ako na by showcasing Zamboanga, other cities in the south, in the north can follow. So siguro tanungin muna natin kay sa leader na nakaputi, hindi na ikwento na paano nyo Annabel. na-motivate yung mga kabarangay ninyo para sumunod dito sa project Green and Circular Economy. Paano nyo sila na-convince? Unang-una, magiging malinis, si kalawa makakapera. Sa akin, dalawa lang ang kailangang makita nila. Go ahead. Kanamon, ma'am. Yes. Tayo na kanamon, LD Amon Barangay Kapitan. Kay uno tamen member di amo na solid waste, ma'am. LD Amon Kapitan. Pati siya tamen kagawat. Amo tayo na kanamon. Service sa kami meeting. Anda kami by zona para kumbinsi. In other words, involve ang barangay para maipaliwanag sa community how it can be done. Pero syempre, yung pag na-involve yung mga barangay, may mga challenges kasi merong mga sa barangay na matigas ang ulo. Gusto mong pokpokin ang ulo dahil hindi sumusunod. Kaya anong kakangina tinanong ko, ano-anong mga naging challenges. Pero mamaya na natin babalikan yan dahil magbe-break muna si Edison para marinig ang ibang balita. Go ahead, Edison. Opo, at tayo magkakaroon muna po ng commercial break at magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ginugunita ngayong taon ang ikalawampung anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also 1 free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today.
Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balita ng Red Cross. Ako si NC Angeles para sa PRC News Flash. Pinangunahan ng Philippine Red Cross o PRC kasama ang mga katuwang mula sa Zurich Climate Resilience Alliance o ZCRA ang serye ng mga aktibidad mula Marso 2 to 6 sa Metro Manila upang palakasin ang climate resilience ng mga komunidad. Isa sa mga tampok ay ang Climate Resilience Multi-Stakeholder Forum noong March 4 sa Crown Plaza, Manila Galleria. Dumalo rito ang mga kinatawan ng gobyerno, lokal na pamahalaan, development partners at komunidad. Ibinahagi sa naturang forum ang mga plano at hakbang para sa urban resilience habang binigyang diin ang mahalagang papel ng kabataan at komunidad. Tinalakay rin ang inclusive development, partisipasyon ng komunidad sa adaptation planning at mga estratehiya laban sa mga panganib ng klima. Nagwakas ang forum sa stakeholders signing of commitment para sa suporta sa inclusive climate action. Nagbahagi si Michael Zonyi, Climate Alliance Director ng Zurich Foundation, ng kahalagahan ng resilience sa panahon ng climate change. Climate resilience is not just a global buzzword, but since we've been working on this topic for over 12 years now, we have quite a bit of understanding of what resilience means to us. So for us, it means that families, individuals, or communities together are actually able to better cope with events that take place and are still able to achieve their dreams and achieve their development objectives. So in short, for resilience for us is the intersection of risk management and development so that you can achieve what you want to dream about in the very first place. Ani PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon, sa pamamagitan ng Zurich Climate Resilience Alliance at REACH Project, nakakatulong ang PRC sa pagpapalakas ng mga komunidad upang handa sa pagbabago ng klima. Nagpasalamat naman si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Tipang sa lahat ng katuwang at stakeholders. Aniyay ang suporta at pagtutulungan ay mahalaga upang matiyak na walang komunidad ang may iwan sa harap ng hamon ng klima. Noong March 5, isinagawa ang REACH Project Resilience Caravan sa Barangay Manggahan, Pasig City, na nakarating sa 500 residente sa pamamagitan ng disaster preparedness, health at first aid, blood services, welfare programs, at volunteerism kasama ang suporta ng Red Cross 143 volunteers. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si NC Angeles. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Okay, nagbabalik po tayo sa ating ikalawang bahagdan ng ating programa, Gov Cora. Yes, nais kong balikan si Ariana Garchitorena dahil as National Project Coordinator, Circular Economy National Headquarters,
ipaliwanag mo paano nabuo yung Green and Circular Economy Project of the Philippine Red Cross. Bigyan mo kami ng a little history when it started and who was responsible for getting it. Because ako mismo as governor, ngayon ko lang narinig itong Green and Circular Economy. So update me also para makatulong tayo sa pagpapaliwanag. Go ahead, Ariana. So going back po dun sa pinakasimula talaga ni Circular Economy Project is 2 components po siya na binubuo ng welfare service natin at saka ng wash service. Ito po ay binabasa kanila sa pamamagitan ng tulong ng ating partner na si Spanish Red Cross. So, galing po yung concept at idea kay Spanish Red Cross at sila po ay nag-submit ng proposal sa ating donors ngayon. Ang donors po ng ating project ay si European Union at saka po si Ebarco Udala, which is a small city po or parang area in Spain, si Ebarco Udala. And then nung nag-grant po yung project, doon po nagsimula na ilatag ni Spanish Red Cross kay Philippine Red Cross na ito po ang gusto mangyari, ito po yung concept ng project, in which wholeheartedly naman po sa side ni Philippine Red Cross, willing na willing po tayong gawin. At saka syempre po, ipahintulad dito sa ating service at sa ating communities. So yun po yung pinakabuong concept at simula niya. Magandang malaman na involve ang welfare sa serbisyo na ito na pagtulong sapagkat very often yung mga mahihirap ang unang victim sa ng perpetrators ng basura at hindi alam, kulang kaalaman sa pagsasaayos ng kanilang komodidad. Ngayon, bilang chapter naman administrator, si Aileen, gusto kong tanungin, paano nyo isinagawa itong Green and Circular Economy sa Zamboanga? Anong steps na ginamit ninyo? Tapos si Miss Edson ay bilang Community Development Officer, ano yung mga activities na ginawa ninyo para magkaroon kayo ng Green and Circular Economy Project sa Philippine Red Cross? Go ahead, Aileen, and of course si Edson. Dito po sa Zamboanga City, no, ang first po namin ginawa ay of course ipaalam po sa ating city mayor na meron po tayong ganitong programa dito po sa Zamboanga City at nag-ask din po tayo ng mga assistance sa ating mga LGU kagaya na lamang ni OCNR para po matulungan po kami sa pag-identify po ng mga beneficiaries namin at sa pag-identify din po ng mga area. At doon po ay, of course, mas pumunta pa po kami sa community at doon po ay humingi rin po kami ng mga tulong sa BLGU natin, sa mga barangay na po mismo upang mas matulungan din po ang ating mga beneficiary. At doon po, directly na po kami sa mga beneficiaries na tumulong, i-assist sila sa kung ano man po yung kailangan nilang gawin or mga kailangang communication po sa other partners din po. Kailan kayo nagsimula at paano nyo in-involve yung mga tao kasi hindi pwedeng magawa ang proyekto nito na hindi kasali yung mga barangay. Kailan kayo nagsimula? Pagkatapos po namin no, na ma-identify po yung mga areas ng project na ito ay nagsimula po kaming mag-recruit ng mga RC-143 at pagkatapos po ay nag-identify po kami ng mga beneficiaries na po talaga ng project which is yung mga informal waste collectors po natin. At doon po ay tinulungan po natin sila na mai-registered po sa DOLE upang maging isang association na po. When was this? Kailan nagsimula? Ito po ay nagsimula nung year 2022 po. So that means may 3 years na moving to 4 years, ano? And gusto ko malaman ano na ang naging results, no? And I think dito ngayon tatanungin to, ano ba yung CEP Zamboanga City Team? Ano yung CEP? Ito po yung short version ng title po ng project.
Kasi In Visayan. napakahaba po ng title na Promotion of a Green Circular Economy through Civil Society Engagement in highly urbanized areas in the Philippines. So, ginawa po namin siyang Circular Economy Project. Kaya po siya naging CEP. Okay. Kaya, kasi CEP yan, pero dito si Key Edson, Community Development Officer siya, no? Bilang Community Development Officer, ano naman ang trabaho mo bukod dito sa Green and Circular Economy Project? Sige po. Yun po ma'am, no, sa lahat po ng activity po na meron po si Circular Economy Project po ma'am. No, ako po yung nagpapatupad po sa field level po ma'am. So isa sa mga major activities po ma'am na nagawa po namin is yung incentive scheme. Dito po ma'am nangongolekta po ang ating mga beneficiary, sila Ma'am Anabel po, ng mga single-use plastics. At nag-tap din po kami ma'am, or nakipag-partner din po kami ma'am sa Penguin, kung saan po sila po yung nag-cater o kumukuha po ng mga single-use plastics ng mga beneficiary po natin. Isa po kasi sa mga challenges po ni Zamboanga City po is wala po kaming junk shop na bumibili sa aming mga single-use plastics. Sa awa po ng Diyos, no, nakapaghanap and nakapag-tap po kami sa isang organization or agency na si Penguin, na kung saan siya po ay bumibili at kinukuha niya po lahat ng mga nakakolekta ng ating mga beneficiary. Yun nga po kanina ma'am, dahil po sa mga ginagawa nilang, dahil po sa mga kinokolekta nila ng mga single-use plastic every month, na kung saan sila po ngayon ay nasa 40. So ang aming pong target is 1 kilo per beneficiary monthly. So nakakapag-kolekta po sila ng around 40 to 60 kilo po monthly. So sa numbers po na yun ma'am, no, doon po natin makikita ma'am kung ano yung epekto ng project po, since before ma'am ang daming natatapon, so ngayon ma'am mas madami na pong nabebenta at nakatulong pa sa ating mga beneficiary. Lalo na po yung mga beneficiary po natin ay mga informal waste collectors. Sila po yung mga informal waste collectors ay hindi po nababayaran ng barangay. So sa tulong po ng project ma'am at sa tulong ni barangay, yun po, nagkaka-livelihood po sila ng dahil sa mga kinokolekta nila at nababawasan din yung mga basura nila po sa komunidad. So on the average, magkano ang kinikita? Kasi sabi nyo kilo at ilan ang kinikita at ilan ang involved sa isang barangay, ilan ang kasali? Sige ma'am. As of now ma'am, meron po kaming 2 barangay po ma'am na active po sa aming incentive scheme. Yung based naman po sa kinikita ma'am, actually ma'am, wala po silang kinikita. Gumawa po kami ng memorandum of agreement ma'am sa Penguin, kung saan kukunin po nila lahat ng nakokolektang single-use plastics po ng ating mga beneficiary. Ang kapalit din po nun ma'am is na binigyan po ni Philippine Red Cross ang ating mga beneficiary ng kapital o tinatawag nating livelihood upang makapag-start po sila ng kanilang business. Yes po. So parang yun din po yung motivation nila. Even di po sila nababayaran ni junk shop, pero meron po silang business na nabuo na para makatulong din po sa kanilang pang araw-araw na yun po, kita. Ariana, ang tanong ko naman in this project, Green and Circular Economy Project, may mga areas kayo na-identify. Sa kasalukuyan, alin na ang maganda yung implementation at pwede na talagang mabisita ng Spanish Red Cross? Para naman po dito ma'am, actually, iba-iba po yung naging progress at improvement nung ating area. So masasabi ko po kay Zamboanga, na-establish na po nila yung kanilang MRFs, and then also meron na rin po silang na-establish na besides yung relationship po nila sa community, nagawa na po na nila na hindi lang sa linis pumasok, pero ang businesses po ng ating associations ay ongoing at improving pa po. Ganon din naman po kay Baseco ma'am, although ongoing po ngayon ay part po kasi ng project ay nag-reconstruct sila ng sarili nilang MRF. So, if ever po yun yung isa sa edge na pwedeng bisitahin kay Baseco, at saka isa din pong factor ay ang relationship po talaga ng chapter at saka sa Baseco. Maganda po yung naging nabuong community at saka nabuong relationship po ni chapter kay Baseco. Kaya maganda rin po siyang bisitahin para mas makilala ang ating beneficiaries doon. Dahil kumbaga sa behavioral change, sila po yung pinaka nagkaroon ng improvement po doon. Para naman po kay Navotas, dahil ang difference po ni Navotas compared sa ibang areas na ito, sila po ay walang identified na informal waste collectors dahil po sila lahat ay registered sa barangay.
So maganda rin Yes. pong puntahan si Navotas para sa part na yun na sila po, ang improvement nila ay through the barangay level at ang ating naging relationship sa barangay. So iba-iba po yung improvement per area na pwedeng makita ni Spanish Red Cross at also ng ating mga viewers din po kung gusto nilang makita yung progress ng project. Makatutulong talaga kung ang barangay is actively engaged. Kaya dapat may imbita natin ng barangay na nagpakita ng gilas, pakita ng kakayahan na parang mag-continue mag-motivate. Kasi minsan parang sa simula lang tapos nagwewe ng interest. Mahalaga na makita natin if this started in 2022 up to now and we're now 2025, we're talking about 3 years, alin na ang model na masasabi nating nag-continue because yung nagpasimula ay talagang engaged na engaged. And I hope that someday I will also be able to visit Zamboanga because Zamboanga ay talagang maganda ng syudad. Marami nga dyan bulaklak eh. Kaya hindi naman magta-tribe ang bulaklak sa basura. Kaya kailangan talagang pagandahin lalo na yung mga marvelous cities na pwede nating mapakita. Pero syempre like anything else, palagi kong tinatanong, hindi lahat ay magiging ganado. In other words, kailangan meron ditong motivators na magsasabi na pagandahan. Kung makita yung pagandahan meaning kalinisan, masasabi natin in our next interview, ano yung mga champions sa green and circular economy na ipagmamalaki ng kanilang chapter. Zamboanga ba ay may pagmamalaki na, Navotas ba ay may pagmamalaki na, and such others. So siguro bago tayo magtapos ay ipakita nyo sa na-mention na yung mga lugar, no? Pero right now, based on your knowledge, ilan ang mga barangays, and I guess because of the leadership also, nagpakita ng gilas na talagang next time ang bisita, ang magpapakilala ay yung mga barangays na may ginawa na sa green and circular economy. Ikaw na, Ariana, dyan ang magsasabi, ang National Project Coordinator ng Circular Economy, alin talaga yung honor roll, alin talaga yung nagpakita ng gilas na perhaps in the next month or so, may imbita natin at may babandilyo natin ang mga successful communities. Go ahead, Ariana. Siguro po para sa akin, ma'am, kung usapan pong i-invite natin sila next month, ang pinaka-i-invite ko po ay, syempre dahil na-invite na natin si Zamboanga, siguro ma'am, ang pinaka-next na pwede natin i-invite ay si Baseco. Dahil sa panahon po ngayon, patapos na sa kanila ang kanilang MRF para din ma-showcase po nila, ma'am, yung naging progress ng MRF po na yun, in which po nirehabilitate po natin yun sa Philippine Red Cross. So maganda rin pong maimbita sila para makita po natin yun. Yes. In fact, ang dating Philippine Red Cross ay na malapit sa Baseco. Kaya Sports gustong area. umalis ng Philippine Red Cross dyan sa Baseco. Pero maganda din na nakikita anong naging effect dahil nandiyan ang Philippine Red Cross na naging epekto dun sa Baseco. Marami na tayong magtapos kaya Hinga na natin ng mga final magpapaalam message. na tayo. Opo. Simulan muna natin ng pagpapaalam kay Miss Edson ng Community si Mr. Development Edson. Officer at si Miss Aileen Penales ng parehong taga Zamboanga Chapter Project Coordinator. Magpaalam na kayo, sabihin nyo ano yung future na nakikita nyo sa Zamboanga City. Mas maganda ba kaysa sa Baseco? Anong inyong panaginip na may papakita nyo? Kasi ang iimbitahin nyo, hindi kayo. Ang iimbitahin yung mga barangays na nagpakita ng gilas. O, sige, go ahead. Ikaw Sir Edson. muna. Aileen, go ahead. Si Aileen. Sige po. So siguro po hindi lang naman po siguro nagtatapos sa circular economy yung pagbabago po na pwedeng mangyari in the future. Siguro pag sa Zamboanga City po ay ang nakikita ko po in the future ay less na po talaga yung basura.
at paggamit ng single-use plastic. Dahil ngayon po ay natututo na po no, yung ating mga beneficiary at meron din po silang namomotivate at nai-inspired na iba na hindi na po tangkilikin ang mga single-use plastic dahil alam po nila kung saan ito papunta eh. So, papunta po ito sa SLF at hindi po madali yung pag-decompose ng plastic doon. So, ang future po na nakikita ko ay kahit after ng CEP ay less plastic na po ang Zamboanga City. Okay. Edson, ikaw naman, pwede mo bang mapakita ano itsura nung hindi pa nagsisimula ang project na ito at ano na ang itsura ngayon na buo na yung project? Go ahead, Edson. Yun po, ma'am, no. Isa po sa mga barangay na target po namin is Barangay Recodo, ma'am, no, na kung saan po, maliit na barangay lang po siya, ma'am, pero overpopulated po siya, no. No, before, pagdadaan po tayo doon sa main road po nila, makita po natin yung mga tambak-tambak na basura, na kung saan-saan lang tinatapon, na walang proper kung saan pwedeng itapon, no. Pero pagdadaan po kayo ngayon, dahil po sa partisipasyon ni Barangay at ni Philippine Red Cross din po, no. Siyempre, katulong din po sa mga ating mga beneficiary, wherein yung sila po ay mga street sweepers. Makikita po natin ngayon na sobrang, di man siya perfectong malinis, pero kung i-compare natin dati, ma'am, malinis na po siya ngayon. May MRF na po din po sila soon na kung saan po pwede nang ilagay ang kanilang mga plastics. And hopefully po, ma'am, na sa future, ma'am, magtuloy-tuloy po yon. Since ang project po na ito, ma'am, hindi po siya forever. But hopefully, ma'am, ma-inject po namin, ma'am, sa mga utak, sa barangay level, at the same time po, ma'am, sa community level, kung ano po yung natutunan nila. Based po, ma'am, sa mga activities na binigay po namin sa kanila during At sa project. magpakita kayo ng retrato. Parang ibig sabihin ito, parang before and after, parang katialis nung araw na hindi gumagamit ng katialis ganito, nung gumamit ganito ang tsura. At dito ay pwedeng makita yung community ng inyong busita na humarap dito ngayon sa atin para ipakita sa kanyang lugar kung ano na nangyari. Opo. Go ahead, pakilala ka. Si Ma'am Annabel naman. Yun, yung nakaputi. Si Ma'am Annabel. Busilak ang kanyang suot. Opo. Final message, Ma'am Annabel. Message. Sabugin nyo lang siyempre, mama. Magpakita ng retrato kung ano na nangyari sa lugar. Kanya mong baryo, ma'am. Kanto playa mga kami, ma'am. Pero hindi mga wait lang, gapuan ko kayo mamaya. Hindi ito abla, limpyo ka todo el playa ka man. High tide, low tide, taka dal basura. Pero ang signal low tide, taka dal basura, tapos di kami pipinayam. Talimpyo ya, ma'am. Hindi na bla bla. Ben manada kayo. Tamengwa-mengwa ya. Kaya antes nabuta kami. Pakita nyo, by the pictures, makikita ang pagbabago mula nung pangit hanggang maganda. And I think, balik ako kay Ariana, ano pa yung gustong mong mangyari para ma-improve natin na with the circular economy na ginagawa ngayon ng Red Cross, with the help of the Spanish Red Cross, we can say thank you to the Spanish Red Cross for supporting this project, Ariana. The same, we must tell the story of the Green and Circular Economy Project of the Spanish Red Cross through the Philippine Red Cross. Maybe we should have a story on that, Ariana, para makita ng Spanish Red Cross na we have made, may pinapakitang retrato, magazine. Yan ang gusto ko sanang makita, na papakita natin sa Spanish Red Cross para ma-prove natin na it works, na it can be done. Go ahead, Ariana, before we say goodbye. Final message mo, ma'am. Message po, sir. So, actually po, before I say the message, i-ano ka na yun po na, because of the progress, si Spanish po and also the donors na sila EU were being encouraged to submit a new proposal kasi po nagustuhan yung progress niya. So, this time po, ang focus naman ay more on sa urban side, which is in Manila, Baseco pa rin po, and then also po kay Marikina at saka kay Pasay. So yun po ay effect ng pagtutulungan ng tatlong areas ngayon sa project. Kaya po nabigyan ng opportunity ulit na magkaroon pa ng isang proyekto na same ang concept. Although ngayon po ang focus naman ay sa urban farming. So under the urban areas, malaki ang chapter ng Rizal. Malaki ang coverage. Baka ako, I come from Paranaque, baka
we can do something about it also. So, motivational na lang on the part of the communities na hindi pa kasama sa project. Yes. Para they can apply to be included in the project. Yun lang ang suggestion ko. Pero it has been a wonderful afternoon para ma-involve kayo, makwento nyo kung ano nangyayari. Well, of course, Zamboanga and the national project. It's good to meet you, Ariana. It's good to meet Aileen and Edson, and of course, the guest. Maraming salamat and looking forward to a follow-up interview showing the success after meeting the challenges ng programa ninyo. Maraming salamat. Go ahead, Edison. Okay. Po, yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ngayong ika-22 ng buwan ng Marso, taong 2026. At susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian, kasunod ng programa ni Vance Fernandez, ang Pulso ng Pilipino. Oras, 4 na minuto bago mag alas 4 ng hapon.